Alam nyo, sabi nga nila, pag sabog, tanga. Ano ba namang klaseng statement yan? Hindi totoo. Alam mo kasi, pag ikaw, high, di ba? High on this earth, di ba? Tanga yung diskarte mo. Pag ikaw ay puno ng greed, tanga yung diskarte mo. Sigurado, may mangyayaring hindi maganda. At ito na yung ginawa. Ang akala siguro ng gobyerno ni Romualdez at ni Marcos, matatalo nila ang mga Duterte kung tinanggal na nila sa Pilipinas ang mga Duterte. Nagkamali sila dun. This is a wrong move. You know why? Yung mga taong wala nang pakialam sa politika, nabubuhay na lang because of kailangan nilang mag-survive financially and for their family, wala silang pakialam sa politika. But they are silent supporter of the Duterte. Some of them are neutral. They don't like Duterte, they don't like Marcos. They're just neutral. Wala, ano lang sila, wala. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, etong pagtanggal kay Pangulong Duterte, nakita ng buong mundo, hindi lamang po nung mga mahilig sa politika, nakita ng buong mundo, buong mga Pilipino sa iba't ibang bansa, nakita nila kung papaano kaabusado ang ating gobyerno. Kung papaano nila tinarget etong si Pangulong Duterte. This is obvious. Sobrang obvious na. Nung una, nakakalarga pa nga sila eh. Imagine niyo to ha. Meron pa ako mga nakakausap na totoo ba yun? Ginastos ni BP Sara Duterte yung ganitong confidential funds? Totoo ba yun na may impeach daw si Sara Duterte kasi naging corrupt daw siya? May mga ganun pa tayo nakakausap. Hindi nila alam na lahat para matanggal si BP Sara Duterte bilang Vice President. Pero the same people who ask those questions is now they know na kaya nawala si Duterte sa Pilipinas, kaya binitbit sa ibang bansa. Alam nila na kasi yung presidente against kay Duterte. Kaya ngayon, yung mga nagsasabing, yung confidential funds ni BP Sara Duterte, hindi, alam na nila, kaya pala tinatanggal din si BP Sara Duterte bilang Vice President kasi against yung presidente. Lalo nilang na-conclude na kaya pala nilalabanan at binabagsak ang mga Duterte dahil sa presidente galit. You understand what I mean? Now, that is naging eye-opener sa bawat Pilipinong walang pakialam sa politika. Magtanong ka kahit saan. I'm telling you now, you ask questions. Ako ginawa ko to eh. Talagang, kasi gusto ko malaman, anong impact nito sa mga ordinaryong Pilipino? Anong impact nito na sila ay nakita nila yung pag-aabuso ng kapulisan natin sa pagdakip kay Pangulong Duterte? Alam mo, grabe ang response nila. Duterte talaga. Lalaban sila. Magsasalita na sila. Hindi na tama to, mali to. Yan yung mga walang pakialam ha. Sa politika. Nabubuhay lang to survive. Pag may rally, sasama kami. Yun ang mga naririnig kong reaction eh. Sabihin nyo sinungaling ako. Kayo mismo magtanong. Huwag kayo magtatanong sa mga Duterte supporter ha. Ang tanongin nyo, yung mga walang pakialam sa politika. Tanongin nyo sila. Sabi ko sa inyo, siguro sa 10 tatanungin nyo, 8 dyan na magsasabing nakakaawa si Pangulong Duterte. Bakit naman nila ginanon? Sigurado yan. Baka nga 9%, 90% pa eh. Ganun mo talaga ang reaksyon. Talagang kawawa. Talagang, alam mo yun? Alam mo yung iba, talagang every time na papanood nila, naiiyak sila eh. Lalo na yung kay Kitty. Diba? Ngayon, sinisiraan nila si Kitty na sabog daw. Hindi totoo. Sinisiraan nila si Kitty na nagda-drugs daw. Dahil sa anong sabi ko nga, tinanong ako kasi ng mga kakilala ko eh. Sabi, totoo ba yun, sir? Ganyan. Sabi ko, anong mga ebidensya nila? Yung picture, anak ng tutsang kalabaw.
Sabog daw si Kitty dahil may mga picture si Kitty na gano'n na parang hindi nakaayos. Naturalmente, anong 24 oras na nakaayos yan? 24 oras na maganda mukha niyan, hindi ngarag? Pwede ba yun? At kung sa mukha magiging basihan ng pagiging drug addict, ay, naku po, patay tayo dyan. Kinonfirm ninyo yung hinala ng taong bayan sa ating presidente. Kayo na nag-confirm. Di ba? Kasi kung mukha lang ang magiging basihan ninyo ng addict, oh. Ako hindi ko nga inaano yan eh. Never ko nga inaano yung ano ni hindi, alam mo yun, hindi ko sinasabihan ng diretso yun kasi it's still to be proven, di ba? Parang sa akin eh, ayoko naman na magsalita ng gano'n na hindi ko naman kayang anuhan ng ebidensya. Oh. Pero kung sasabihin ninyo dahil sa mukha, kayo na nag-confirm, hindi ako. Kasi yun ang ano nila, yun ang bali nila kay Kitty. Yung itsura daw ni Kitty, may mga pictures na lumalabas na mukha daw siyang bangag. Meron pa nga lumalabas picture na gawa siya. Uy, ano ngayon? Hindi ito walang biro ito. Ayaw nyo nang gawa. Huwag na kayo manood ng telebisyon. Ilan na lang ang artistang hindi gawa. Oh. Gustong-gusto nyo yung mga K-drama, putya. Baka 90% niya, puro gawa Tapos lalaitin nyo ngayon. Baka nga pati jowa nyo, gawa Diba? You understand what I mean? Talagang ano sila. Sobrang destroyed to mga Duterte. Masyado nilang idiniin na yung puso ng tao nakuha tuloy ng mga Duterte. Lalo ngayon sa ginawa nila. Pangalawa, dahil sa ginawa nyong yan, kung dati ang nakikinig lang Pilipino, ngayon, pag nagsalita si Pangulong Duterte, patay kayo. Buong mundo ang makikinig. Paano kung hindi, ito imagine nyo to. Siyempre, tandaan ninyo, ang Pangulong Duterte, tahimik yan. Pero pag bumuka bibig niyan, naku, delicates kayo dyan. Paano kung sabihin niya biglang, the reason why I've been persecuted by my government, especially the president, because he is a drug user. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Paano ko sabihin niya ngayon yan dyan sa ICC? And all the camera ay nakatapat sa kanya. International. Iba yun. Iba yung nagsalita siya sa Pilipinas at sinasabihan niya si Marcos na bangag sa public, sa Filipino community o Filipino kapwa Pilipino. Pag ang nagsabi niyan si Pangulong Duterte sa ICC, mantakin yung epekto nun. Mantakin yung kahihiyan na maidudulot sa Pangulo ninyong si Marcos. Imagine niyo yun. Gusto niyo eradicate yung tao? Tapos, ganyan, idinala niyo dyan. Binigyan niyo siya ng audience, international audience. Kahihiyan. Kasi tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan to. ICC, human rights to. Yan ang kanilang quote-unquote pinaglalaban. Huwag niyong kalimutan, even if, kasi may mga chismis na lumalabas dyan, na kaibigan daw yung judge. Even if, kaibigan ng judge daw, di umano hindi ko sinasabing confirm yan. Kasi may lumalabas na picture. Diba? Nakasama si FL. Diba? Kahit nasabihin natin whether kaibigan o hindi kaibigan, the main point, marami ho sila dyan na judge. This organization was created for human rights. Sino ho ba ang masasabi mong human rights violator na sa kasaysayan na talagang yan ang idiniin ng buong mundo? Tanungin ko kayo. Si Duterte ba? Hindi. Sino? Di ba? Kaya nga, nung pumasok na presidente ito nung komandidato ito si Marcos, ang laging sinasabi, the son of the late dictator, the son of the late dictator, the son of the late dictator, because sa perception ng buong mundo, itong si Marcos Sr. ang dictator. Ngayon, sabihin ni Pangulong Duterte, I'm here because they want to retain in power
Patay kayo mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Maniniwala ang international community. Why? Yun ang record ng mga Marcos eh. They eradicate their enemies, kaya tumagal si Marcos ng how many years as a president. Tapos, eto, sasabihin niya, bilang Pangulo ng, dating Pangulo ng Pilipinas, na yung anak niya ay contender bilang next president. I'm here. My daughter has been persecuted, impeached, and me because Marcos wants to stay in power. Patay kayo. Maniwala kayo sa akin. Gagano ng mundo. Kaya nga maling-mali ang diskarte nitong mga, ewan ko kung sinong bumulong dito kay Marcos eh. Sablay eh. Ito isipin nyo ito na mabuti. Pag may aso, maglalakad kayo sa harapan ng aso, kapitbahay nyo may aso. Paano kayo dapat maglakad? Babatuhin nyo yung aso? Hindi, di ba? O sisigawan mo yung aso. Huy, lumayo ka! Siguradong mas tatakulan ka ng aso, mas kakagating ka ng aso. Di ba? Pag tahimik lang, naglalakad sa gilid, hindi umiimik, matapang, parang hindi pinapansin. Di ba? Pag yung mga aso ganun, parang wag mo lang pansinin, parang hindi siya nag-i-exist. Hindi ka naman gagalawin yan. Tama, mali. Sana kung ganun ang ginawang treatment ni Marcos kay Duterte, na hindi niya pinansin, tinabi lang niya, wala, go lang ako, dire-diretso lang ako. O sige, maingay kayo dyan. Oo. Wala. Pero itong ginawa nila, disaster to sa kanila. Disaster to. That's the second one. The third one. Okay? The third one. What if, and I hope I'm wrong, and I hope it will not happen. What if, because of health issue, something happened to PRRD in The Hague? Okay. Ano sa tingin ninyo mangyayari? If PRRD dies in The Hague, etong nakikita ninyong rally ngayon, wala to. Maniwala kayo sa akin, yung nakikita nyo sa social media na mga videos ni Pangulong Duterte, lalong kakalat yan. Yan ang wag na wag nyong kakalimutan. Pag ang tao may nangyari, mas lalong kakalat yan. Nasa Biblia po yan. Diba? Nakalimutan ko na kung anong versikulo nun. Napakaganda nun. Unless yan. Sandali. Yan. Ito, ganda nito. John 12 verse 24. Ganda ng prinsipyo na ito. Sabi ko sa inyo, mali talaga eh. Ano sabi dito? Very truly, I tell you, si Jesus Christ po nagsabi, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Diba? Yung seed daw. It remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anong prinsipyo ito? Pwede natin i-relate po ito sa mga pinaglalaban sa bayan. Tandaan ninyo, mas lalong tumitindi ang laban pag may namatay. I'm not wishing, and I hope it will not, and I pray for the health of our President, Rodrigo Roa Duterte. But I tell you, if something happened to PRRD, you created your worst nightmare. Sigurado ako. There would be a transformation in our country. Kasi ano yan eh, nasusulat ika nga eh. Nasusulat po yan. Pag may mangyari, sigurado po yan, magkakaroon ng mas madaming bunga. Yun po yun. If, di ba? Kaya nga, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces
many seeds. Kaya nga, win-win eh. I mean, talong-talo etong si ginawa ni Marcos at ni Torre at ni Romualdez sa pag-alis kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Mali. Akala nila siguro mananalo ang kandidato nila pag tinanggal nila si PRRD. Ngayon nga, mas tumitindi yung straight PDP. Mas tumitindi ngayon. Di ba? Kasi nga ho, inapin nyo eh. Ginago ninyo eh. Binastos ninyo. Kaya alam mo, ako magpapasalamat ako sa iyo, Torre, palakpakan ka. Dahil sa kabastusan mo, namulat ang mata ng bawat Pilipino. Kaya lang, nakakalungkot, dinamay mo yung ibang mga pulis. Na hindi tuloy sila makaimik ngayon. Ang treatment tuloy ng mga Pilipino sa mga pulis, abusado. Hindi tuloy sila makareact ngayon. Bakit? Pag nag-post sila, pinapatawag ninyo eh. Tapos, tatakutin nyo pa. Pakukulong ko kayo. Pakukulong ko kayo. Oh. Pag ganun-ganun pa, ay nako, hindi ano yan. Akala ninyo, the more na sinasakal ninyo ang ibon, ika nga, mas lalong papalagyan. Huwag nyong takutin, tinatakot ninyo eh. Akala ninyo lang matatakot nila eh, di ba? Tinubukan nilang takutin ng vloggers, ano nangyari? Nga kayo. Dinimanda pa kayo sa Supreme Court. Oh. Akala nyo ba madali yon? Yung madimanda ka sa Supreme Court? Ako pa, maniwala kayo sa akin, hindi biro yan. Kasi we're talking about freedom of the press dito. Ha? And, alam mo yun, bilang Pilipino, karapatan ng bawat isa yan. Tapos yan ang sasakalin mo. Naku, delicates ka dyan. Oh. So, kaya nga mga kababayan, ito sinasabi natin, sablay ho ang gobyernong ito. Ang bilin ni Pangulong Duterte, umuwi si VP Sara Duterte dahil ang sabi niya, may hangganan ang lahat. Correct. Alam mo, palakpakan natin si Pangulong Duterte.